silang mapunta sa lower bracket, pero nanginginig din naman ang Indonesia. Nagkakaputukan na yung mga clappers na hawak nila dyan eh. Oo, naririnig na nga eh. Tsaka bukod pa doon nakikita rin talaga natin yung naging laro kasi ng game number 3 somewhat sobrang bilis naman talaga. At pumabor nga yun ng gusto sa Team Vamos na kung saan nga nung nabigyan talaga nila ng magandang early si Chibi. All pave way na nga lang din. Nabigyan ng early si Nets pero okay lang kasi carry niya na yan eh. Katulad nga kanina, kahit si Rockhart ay medyo na-surpresa, 100% pa yung win rate nung carry. Hindi para tatalo. Iba eh. Si Nets na yan eh. Si Nets na eh. Kumbaga sa kanya, sabi niya, Coach, mala innocent to. Kung may innocent to sa SRG, may Nets sa Team Vamos. Pag sinabi kong i-pick mo yung carry, pick mo yung carry. Gusto ko yan sa M6, may kanya-kanya na silang nagiging signature kumbaga. Parang na pag sinabing Layla, Kelra. Oo. Pag sinabing Moskov, Innocent. Innocent. At dito sa carry, Nets na. Si Nets, di ba? Parang ano din yan, sa Suyo kay King Kong, di ba? Ay, oo. Nagiging golden rule na sa mga teams. And dito natin makikita kung sapat ba yung firepower ni Nets sa kanyang signature carry pick. Kasi similar pa rin to nung naging draft ng game number 2 with slight adjustments coming out from RRQ Hoshi this time around. They have a surefire stun in the form of the Franco. And si Idok dito, malaki ang kanyang responsibilidad para i-enable si Skylar on the 1-1. And for this round, no, ang Team Vamos meron silang smooth with the high loss na ngayon ay naka-revitalize. Pero ngayon, medyo essential ang pag-pick off agad ni Sutsujin doon. Mabilis ang bawi dito ng Warlord. At may isa pa mahuhook na force agad ang Purify here for Warlord. Grabe, Brawl. At dito na nga lang din ang mga suntukan na the Brawl is activated for Team Vamos and Arky Hoshi. Kaya ako nasabing Brawl kasi 8 members na yung nagpakita sa may middle lane. At si Skylar dito, again with the Inspire, forcing Nets out of the lane. Pero makukuha pa rin naman ni Nets yung kanyang level 4. Yung Crab naman ay mapupunta kay Skylar. And then yung sa nangyari sa middle lane na nakita natin kanina, gusto ko like-comment doon si Sutsujin. Kasi yung electrifying bits, may semi-purify effect yan eh. So nung tinapon siya ni Zorn, sakto nagkaroon siya ng ultimate and then napatay nila si Chibi. Pero si Smooth dito, Glorious Pathway activated already for Team Vamos. And si Chibi na naman! Yung makakakuha ng retribution dito. Hindi pa ata nakakascore si Sutsujin. Pero nakascore naman si Idok. Hinatak pabalik with the flicker out. And Chibi goes down. Sabi ni Chibi, pamilyar to ah. Hatak na hatak talaga doon ng Arky Hoshi. Grabe yun yung inaantay natin ng mga combos talaga when it comes to Franco. And suppress kasi yun guys, paano ka nga naman makakatakas? Parang sure kill na nga lang din talaga yung pupuntahan mo eh. And definitely here for Team Vamos, yun yung mga instances talaga na kailangan iwasan. Lalo na ang Franco is more in the momentum pagdating sa hero or sa player itself. Kanina pa to na nakakahook talaga maganda. Yung mga nagiging shot dito ni Idok. And aside from that, for Team Vamos ay medyo na-shaking things up sila this early. Grabe si Idok. Iba talaga kapag Indonesia ang gumamit dito ng Franco. Ang daming malulupit na mga Franco players dyan. Surprisingly sa RRQ din napupunta. Lagi na lang sa RRQ may mga Franco player para sa kanilang kupunan. And masabi ko lang dito, again, gusto ko lang ulitin, si Chibi kanina, sabi niya, my friends, we won game number 2 with us taking the turtle. Ngayon nakuha ko yung turtle, namatay na naman siya. Similar story na nangyayari nung game number 1 and nabigyan na naman si Nets dito. Kumbaga minimix na ng RQ. Pagsamahin natin yung mga good things ng game 1 tsaka good things ng game 2, iwan natin yung mga bad things. Okay, options. Select and syempre reselect ulit kung ano yung mas gagana sa playstyle nila. In this instance, mas well protected sa vision dito si Skylar. And doon sa may bandang top, of course, hindi rin naman tayo makakita dyan ng mga early pickoffs, especially mga mangkukunat na heroes yan. More on sa setup natin sila makikita or clashes. Pero meron pa lang sasalubong, hindi mo ka mag-anak yan. Pero wala na yata ang choice si Idok. He will fall down na nga lang din. At ngayon, papunta sila sa may bandang mid lane. Nararamdaman nila rin. Sando na nga lang din ang nilatag na real world manipulation. Yung ginaya, yun pa yata yung mas masakit versus dito kay RQ Hoshi. And ngayon, dahil po ako dito ang RQ, medyo confident si Chibi. Sabi niya, okay, this time ito, gagana na to. Basta sa akin yung pagok at mabuhay ako, okay na. And Zorn, protect
expecting Chibi from Dyren, pero Sutsujin. nandyan na nga yung reload manipulation. Makakuha pa rin ng pagawang dito ang Team Sword. Vamos. It is gonna be taken by Sword. Inabutan. And sa may bandang likuran, inabutan na naman yung Suyu. Sutsujin is able to get out, pero tutuma rin naman yung Eve on the side of RRQ Hoshi. Zorn, makakalayo pa rin naman, and Dyren falls down as well. And Team Vamos, they only lost their jungler and nakakuha din sila ng pagong. So overall, it's a win. Pag itong dalawa taong yung naglalaban, talagang kailangan malaki yung Oh, buwelo Idok, mong hangin. Kasi nandito na naman si Idok, andun yung kagat. Nets trying to right away to escape! Pero sa pagkakataon na yun, kailangan natin pansinin yan, midnight. 100% accuracy, tinamaan yung hangin. Mula dito kaya Idok. Medyo maaga yung flicker play na nangyari. Kaya doon sa Franco, Okay pero lang. si Boots may top lane, revitalize with Glorious Pathway, grabe yung heal. And Sutsujin, hindi niya maabot. Sabi sa'yo. Masyadong mabilis yung kabayo, 4 yung pako, 2 lang sa'yo. Tsaka masyadong makunat. At nakita rin na natin, sinabi ko kasi kailangan yung buwelo ng hangin. So sa Oo. hangin talaga tumama doon ang mga skills si Skylar. But all in all, ngayon ay medyo nalugi siya ng early doon sa linya niya kasi nga ang agang nakabasag na nga lang din ni Nets. And nagkakaroon ng insurance dito ang Team Vamos when it comes to the objectives. Mas tinatry ng i-control or take hold yung mapa talaga natin as early as possible laban dito sa RQ Hoshi na kung saan doon medyo kinabahan nung game 1, di ba? Nung mas nabasagan sila na mas maaga. Oo, grabe yung talagang trade na nakukuha dito ng Team Vamos. Even if sabihin na natin RRQ Hoshi, nakakakuha sila ng mga importanteng kills dito. For Team Vamos, yung macro naman sa kanilang lumalamang kasi yung Torre, yung mga pagong ay sa kanila napupunta. And right now, sila may hawak ng kalamangan. Skylar forced to rotate to the mid para tulungan niya ang kanyang mga kampe. Yep. Pero mas mabilis kumilos dito ang Team Vamos. Nakaabang na kagad si Zorn. Pwede siya makahanap ng Nakita. babato rito, pero kita-kita siya ni Dyren. Moving towards that river just to make sure na walang haharang dito kay Skylar. Yep, and aside from that, nakikita rin natin yung somewhat mga emote. Kasama nga yan sa mind games, sabi nga ni Nets. Pero dito yung mind games ay magiging all game na nga lang din. Nilatag, pati yung Avatar the Guardian, tatamaan ng dalawa pero makaka-sidestep dito sila Nets. At habang nag-free hit siya ay nagbabagsakan na yung mga kasama niya. At gaganti siya, pero hindi yata makakaganti kasi si Skylar ngayon ay makaka-double kill. Makakalipat pa nga ba pero hindi niya na yata Chibi! kailangan pa lumipad. Chibi! Kasi si Chibi na lang ang matitira dito. At mukhang bibigyan pa siya dito nila Rins. Not for long though. Hahayaan nila na makatakas, makapag-disengage. Pero kita mo naman yung chase down, yung shakedown, yung Void Blast! Magiging sapat para mapatay dito si Chibi. A wipeout coming out from RRQ Hoshi. Isang rotation lang papunta sa may bottom lane. Isang hook lang mula kay Idok. Sets up an amazing momentum for RRQ Hoshi. And Sutsujin, nakuha niya na yung pagong Grabe. for the first time on the side of RRQ Hoshi. Simula kanina pa, ito yung inaantay nila. That opening, ginrap talaga ng RQ Hoshi. And aside from that, nakita rin natin ngayon yung mas level up na katapangan na meron sila Rins onto chasing the Top. members of Team Vamos. May mga konting amba. Andito yung members ng Team Vamos trying to somehow relieve yung pressure sa top lane and even sa mid lane. Oo, kaso Pero nauuna eh. tsaka may maiiwan sa kusina. Naiwan sa kusina yung Joy sa may bottom lane. Taking the Nag-enjoy. tower doon sa baba. Yup. And enjoy na enjoy nga si Sutsujin dito. Sabi niya ganito pala pakiramdam na makakuha ng pagong. And Idok, meron siya flicker dito pero hook lang yung kanyang i-attempt alongside the conceal. And Team Vamos, they have to concede the top lane. And tuloy-tuloy pa rin yung pag-farm ni Skylar pati na rin ni Grabe. Sutsujin. Busog-lusog. Busog-lusog Oo, talaga. At hindi mo sana gusto na mabusog-lusog dito sa Sutsujin. And even Skylar, Zorn? na by the way, is standing still at a 3-0-1. Mamaya, mas lalo na natin makikita yung inflicted the damage later on yung ejector ay naging pangligtas na lang din Oo. muna sa ngayon ng Team Vamos. Abot kasi siya, abot siya ni Sutsujin Muntik yung na lang din. pang-apat na yung pang-apat na Rhythm of Joy pwede mag-convert Yung into pantunog eh. Oh, yung electrifying beats kumbaga Yup. binuksan yung jukebox. Ay, bagong-bago yan. Lumalabas ang edad no. Napapanood ko lang 'yan sa mga movies pag sila kasi nanonood Mga classic kasi yan. Pag sigurito kasi nanonood yan yung mga nakikita At ko. syempre, pag binuksan ng jukebox, medyo nandyan ang simulahan ng tugtugin, mapapasayaw. Pero sa ngayon, sila yung mas napapasayaw sa ginagawang groove ng RQ Hoshi. Na sila yung ngayon nahihirapan talaga pumosisyon. Kahit sabihin natin sila, yung merong high loss dito, and with the Glorious Pathway, mas ma-ensure sana yung mga initiations nila and even the exit. Pero mas sila yung natatakot kasi nga merong Franco pick dito, yung RQ Hoshi. Oo, iba Iba yung kasi yung feeling mo na parang every second ng game pwede ka ma-hook na pwede kang kagatin ni Idok. And ngayon nag-aambara siya. Uy, grabe naman. Pumapump fake pa si Idok mo. Grabe.
Grabe naman si Idok dito Oo. para sa RQ Hoshi. And aside from that, parang somebody's watching me lagi dito para sa RQ Hoshi. Team Vamos on the run. Ito, ilalaban na nga yata nila ang Glorious isang Pathway. Lord. Nilatag na ang Glorious Pathway doon sa pinakalikod naman ng atake doon sa Direct. Hindi siya tatagal sa mga pinagbababato sa kanya ni Nets. Oh! Na nga lang din ang kagat. Si Smooth matatanggal. Habang si Sutsujin naman ay makaka-ensure ng killing spree. Onto Chibi, making it a double kill by eliminating Zorn as well. At nandyan na nga yung fleeter attack pero wala siyang makukuha. Okay lang to para sa RQ Hoshi dahil bukod na nga sa nakakuha sila ng kill, is maaga pa rin naman nila matutunaw itong Lord na nakaw sa kanila ng Team Vamos. Muntikan pa nga si Nets doon yung attempt nung Franco. And as I've said, RRQ Hoshi would just clear this Lord out. And essentially, they won the objective there kasi nakakuha sila ng mga kills, nakuha nila yung bottom lane tower and hindi pa rin naman magagamit ng Vamos yung kanilang Lord. At least you slow the game down here for Vamos, makapag-farm up si Nets. But that's also true for Skylar na yung 1-1 ay tuloy-tuloy lang yung kanyang pagkuha ng farm, yung kanyang pagtaba, yung hero, hindi yung tao. And RRQ Hoshi, hindi rin ganun kasama if umabot sila sa late game kasi scaling din naman yung kanilang mga heroes, especially with the Joy, the Eve, and of course the 1-1. Good thing na kinlear out mo yon at ngayon na-ensure na nga lang din na na-clear ni Skylar yung mid lane natin. Ngayon pa na makakabuo ng Marks on Trinity here para kay Nets. So mas ngayon natin na-expect talaga na may mga pangsagot siya. May kabagalan kung titingnan natin compared kay Skylar. Kasi may lead na rin talaga dito. 6k gold lead for RRQ Hoshi. And bukod pa doon, syempre, mas lalong lulobo yan kasi nga kahit yung mga smallest jungle monsters, dito Wanderer, and of course, the purple buff ay kukunin na rin ng RRQ Hoshi sa kamay ng Team Vamos. Kumbaga, chinochoke na ng RRQ Hoshi dito yung resources na pwede makuha ng Vamos. And ngayon, makikita na naman natin nagre-reflect sa gold lead na hawak nila. 3,000 yung kalamangan ni Sutsujin over Chibi. And almost 3k din naman yung lamang ni Skylar over Nets. Pero sabi ni Chibi, ang hawak ko ngayon ay ang Retribution. Malupit ako sa retrihan. Hindi pa nakakascore si Sutsujin kay Chibi. Okay, sa ngayon nakita rin naman natin na lumalaban si Sutsujin kapag pagdating sa pick-ups na lang. Okay, kung kanina sa retri ang bilangan Sa'yo na yan. Okay lang. Ang importante is how you end the game. Tama. It's how you proceed Zorn. na nga lang sa next step. Si Zorn walang lingunan to. Okay, pag lumingon ka, kanila ka. Pero nagkataon, hindi naman siya napasa kanila. Hindi lang akin kasi 5 yung nakatingin Pag lumingon ka, kanila ka. In RRQ Hoshi, hinaharap na nila dito yung potential pick-off na makukuha nila on the side of Vamos. 35 seconds before the Lord spawns. So pwede nilang hintayin to pero pwede rin maghanap ng pick-off with Idok on the hooks. Kapag nakakuha sila dito ng isang target, they can just set up for a good team fight kasi kapag lumabas ng base ang Team Vamos, they have to deal with the real world manipulation and of course yung Avatar of the Guardian na panghabol dito ng RRQ. And speaking of the real world manipulation, grabe yung tumitrix! stick nila doon sa box na yon at talagang sumesegue ng konting kembot doon si Nets. Kailangan malambot ang katawan mo dito. At nakita natin for RQ Hoshi, kung sakaling tumama yung mention, go na yun para sa kanila. Tsaka ano pa yun, Cyclone ay may delivery pa yun. Dadali niya papunta na sa 1-1. Grabe yung pag-freestyle dito ni Idok. Pero ito si Chibi Ayan, meron pre-positioning, na. pero tinamaan ng hook! That is smooth, hindi niya na napindot. Yung kanya nababatid sa patay Winter Crown, lumipat mga kay Warlord, ginamit yung Avatar of the Guardian, pero mababatid si Chibi. RRQ Hoshi, sunod-sunod yung pagtumba dito sa side ng Team Vamos. And yung hook, hindi tatama mula kay Idok, pero tatlo na yung membro na nawala sa Vamos and RRQ Hoshi. Naaamoy na nila yung next round. Naaamoy na nila ang pagbagsak na Malaysia sa lower bracket. Skylar coming in. Nasa loob na ng base ng Vamos ang RRQ. Makiklear yung minion waves, however, napagamit na rin ng Vengeance dito si Tyrant pero may isa pang wave na papasok mula dito sa baba. And si Warrior tinatamaan ng mga darts mula dito kay 1-1. And tuloy-tuloy lang ang RRQ Hoshi. Hindi sila magpapapigil. Na-clear yung minion wave pero may naiwang konti. Glorious Pathway mula kay Smooth. This waiting RRQ. Hindi pa sila makakatapos ng game na to. Okay, umatras ang RQ Hoshi pero nagbitaw sila ng isang salita or isang sentence na we shall be back. Kukuha muna sila ng lore dito and most likely hindi na sila bibitaw doon sa naangat talaga nila na minion wave here on the Team Vamos. And all of that started na nga lang din. Katulad nga na sabi mo, yung starter talaga dito si Idok Grabe yung initiation niya doon sa hatak niya. And then there's a suppress. And after that, grabe yung timing nung lipad ni Skylar na nadami pa si Warlord na napilit na gamitin yung ginaya na Avatar of the Guardian. Dalawa yung nakita natin. Yung isa panghabol, yung isang pantakas. Grabe si Idok dito, men. Gutom na. Kinagat yung kabayo. Gusto na kahit ano na. Ilaw pa yan. Basta karne.
Ang naaamoy dito ng RK Hoshi now marching in the base of Vamos with the Lord Isa na Reload naman! Manipulation ginamit na kinakita naman ni Idok yung members dito ng Vamos. Abot naman. at the Guardian mula kay Direct papunta sa may bandang likuran. Lumipat Immortality mula kay pa! Idok ay nakapagamit pa ng ultimate dito si Skylar. Lumipat na yung 1-1. Makakapatay si Direct however pero tumutuloy pa rin ang pagkuha dito ng Lord ng base and RRQ Hoshi will secure the win.